I'm Koshi. For today's video, magluluto tayo ng kinilaw na puso ng saging. Hello mga kamamshi! Welcome back to my channel. I would like to say thank you to all who supported me. And if you are new to my channel, please don't forget to like, share, and subscribe. And hit the notification bell button to keep you updated. At eto nga, kasi may nakita ako dito sa tanim ng kapitbahay. Char. Pero tingnan nyo itong mga saging na to. Ang dami naming saging. Kaso ang papayat nila, ayan, yung mga lumaki na natumba dahil sa lakas naman ng hangin ng mga nakaraang bagyo. Kaya sayang. Tingnan nyo ang mamalnoris. Oo, kawawa naman, diba? Hindi na sila lumaki. Dati madami yan eh. Tapos lagi madami din mag-harvest. So, ayan, nandito ako kasi meron akong naispatan dito. Pinaka-importante. Ayun! Kaya yan ngayon ang lulutuin ko. Let's go! Ito na. O, di ba ang bilis? Nailaga ko na agad. Actually, yung iba, hinahati lang sa gitna yung buong puso. Tapos saka nila ilalaga. Ako, hinihiwa-hiwa ko na pag ganyan. At saka ko inilaga para mabilis na para sa akin ha. Kasi ang hirap kaya maghiwa na mainit yung hinihiwa mo, di ba? Or kung ano ba yon? Lamigin. Matagal pa. So, ako, ayan, ari-arian na. Total kami lang naman ang kakain nito. Ganyan, i-prepare natin iba pa nating ingredient. Ilang klase lang naman mga ingredient ang kakailangan natin. Ayan, sibuyas. O, diba? Baka hindi kasi nyo alam maghiwa ng sibuyas, kaya pinapakita ko. Char lang. So, siling haba. Buti na lang may natira pa ako. Tingnan nyo naman, medyo luma na yung aking siling haba, naputulan na ng dulo. Pero okay pa rin naman yan. Pwede pa rin naman yan. Hindi pa naman siya ganun ka sirang-sira, diba? Tapos, syempre hindi mawawala ang luya. Isa yan sa nakakapagbigay sarap at aroma sa ating kinilaw na puso, diba? Ganyan lang yung pagkakahiwa. At talaga naman, actually, first time ko talagang itatry itong kinilaw na puso ng saging kasi nakatikim ako dun sa isang okasyon. Masarap pala ako. Sige, subukan ko nga sakto, di ba? May tanim at may bunga. O di, ayan, gawin natin. Dahil ang usual na ginagawa ko ay adobong puso or burger at saka ginataan. Yung ginataan talaga yung pinaka madalas. Lang naman, ilan ingredient lang naman yung nakita ko din. Ayan, di ba? Sibuyas, siling haba, luya, yung ating puso, and yung ating gata. Importante yan. So, ang ginamit ko ito, pero mas masarap yung bagong piga talaga ang gamitin nyo. And wala kasi ako available. Kaya, yan ang ginamit ko. At ito, hindi mula natin ha. Konti lang yung gata ha. Tansyahan lang kasi baka mag-LBM naman tayo pagka madaming gata ilagay nyo. Tapos yan, yung vinegar na necessarily na kagaya ng ginamit ko, pwede naman yung white vinegar or kung ano available sa inyo. Tapos itimplahan mo lang siya ng salt and pepper. So, ayun. At saka natin ilalagay dito sa ating mixture. Teka, tabi-tabi muna natin para maganda sa camera, diba? Pag okay na yung mixture nyo, ayan, sana natin ilalagay yung ating hiniwang sibuyas. And then, isusunod na rin natin yung ating chili finger. Ayan. Chili finger tawag or siling haba. Tapos yung luya. So, haluin lang dyan. Hanggang sa mag-incorporate o magsama-sama ang kanilang lasa at aroma. Ganyan lang. Itong ginagawa ko, parang nakukulangan ako. Sabi ko, parang kulang. So, magdadagdag ako ng suka. Nagdagdag din ako ng gata. At nilagyan ko rin ng tubig para lang medyo hindi ganun katapang yung suka. And kulang pa rin ako sa pampalasa at ayoko namang gumamit ng magic. Kaya, sugar na lang ang nilagay ko. Sakto naman, ayan si Jabi, diba? Sayang, recycle natin. Sakto din naman para dito. Kung walang bechin, pwedeng sugar ang pampalasa. Ganun po yung usual na ginagawa ng iba. Kapalit ng mga pampalasa ay sugar. So, after nun, ayun, dahil okay na yung timpla niya, ipapagsama-sama na natin siya dito. Ayan. Ngayon, hahalu-haluin na natin yan na dapat lahat ng ating puso ay malagyan nung ating mixture na ginawa. Ganyan lang siya kasimple. Tansya meter, hindi po, ever since na naggagawa ako ng mga niluluto ko, hindi ako nabibigay ng exact measurement. Kasi nga, sabi ko nga, magkakaiba tayo ng taste bud. Yung iba, di ba mataas yung salt level ng kanilang dila. So, kung magbibigay ka ng measurement, matabang sa kanila. Tapos, may iba naman, sobrang alat para sa kanila. Kaya ngayon, dahil tayo naman sanay na sa kusina, kaya tansya-tansya na lang. So far naman,
Masarap naman kinalalabasan. Kahit hindi, walang sukat-sukat. Ayun. Alam nyo na yun, mga mother instinct. Yun yung power ng mother eh. Magaling magkapa-kapa, magaling mag-tansya-tansya. Ayan. At lalo na kung lagi-lagi mo namang ginagawa. So, ito, mukhang okay na siya. Mukhang naihalo na natin lahat. Ayan na siya. Ang bango na. Amoy, ano na talaga, amoy kinilaw na siya. At dahil mas masarap sa may pirito. Diba? Yung partner mo to ng pirito, either pork chop or isda or chicken. Pero, ito nga, sakto rin. Ayan. Nakabili ako ng tinapa, bagong-bago galing Bicol. So, ito ang ipapartner ko ngayon dito sa ating kinilaw na puso ng saging. O siya, magpiprito na tayo. O syempre, papakita ko pa rin kung paano magprito. Kailangan para humaba yung video ko. Char. Etong tinapa na to, masarap to. Masarap to kasi bagong-bago siya. Tapos, para sa akin yung iba kasi ako natikman na tinapa na sobrang maalat. And, ito, para sa akin, sakto lang yung linamnam niya, yung sarap niya. Kasi nga fresh. So, ayun. Kaya every time na may meron ganito, bumibili ako. Kasi hindi lang naman yung ganito lang sa almusal, 'di ba? Usually nalagay siya. Tapos minsan masarap din siya ipangsahog, lalo na yung mga lulutuin mo yung may ginataan. Like yan, kung ginataan ko yung puso ng saging, pinansasahog ko na din siya. Or kung sa langka, so masarap din ipangsahog kasi yung tinapa. But anyway, ayan, ito, luto na, hahanguin na natin, okay na yan. Ang bango, no, sarap. Ang sarap din to sa agahan, tapos may sinangag ka tsaka kape, no. Marami kang mapaglalagyan, mapagsahugan, or ayun, kakainin as is. And bagay na bagay sa ating kinilaw na puso ng saging. Kaya ito yung ipapartner natin at ulam natin ngayon. So, paparami na naman ang kain nila nito. Panigurado. Tapos, gumawa lang din ako ng konting soup para masarap. May soup kasi, no? Dito sa bahay, mahilig kasi sa sabaw. Kaya, ayan, yung soup, ano lang, egg drop soup lang ang ginagawa ko. Sa susunod, papakita ko sa inyo kung paano ko ginagawa dahil dito sa bahay is soup is life. So, kailangan may mga sabaw-sabaw. So, ito ready na. Ayan, kakain na kami. Ang dami kong pinirito dahil tagdadalawa kami. So, sakto na yung tagdadalawa dahil meron pa namang isa pang ulam. Ito, yung ating kinilaw na puso. Tapos, yung iba kong tinapa, hindi ko na pinirito para naman bukas sa almusal or pang sasahog ko sa iba pang naming ulam na lulutuin ko. So, yun lang. Kain na tayo. Napakasimple pero napakasarap. Bye!